Good morning guys, so welcome back sa ating channel na. Ito yung gagawin natin ngayon guys, mag-convert tayo from analog to digital speedometer sa motor na ito guys, itong SG. So tinanggal ko lang yung ilaw dito para ma-access natin yung wire. Yung digital meter na to guys ay nabili ko lang sa online Shopee. Kasama yung yung sensor at sa may isang bracket. Yan. Sa isang kunting manual. Kalagay lang dito yung guys yung mga description ng wire. Yung mga indication dito sa gauge natin. Yan. So bali yung iba dito guys ay hanapin na natin dahil yung connection na to guys ay yung nakasalpak to sa socket ay tatlo lang merong nakalagay na tanda. Yan. Black. So ignition tong black. Yan, ignition. Tapos yung red ay color coding ay battery. Saka yung green standard guys ay negative. So ground siya guys. So bali sa Yamaha natin guys ay standard ng Yamaha ay ground niya ay black. So the rest na mga wire ay hanapin pa natin siya guys. Ito kasi yung guys, yung original na meter niya guys ay sira na. Yan, kaya palit tayo conversion na lang ito. So hanapin ko muna yung mga wire nito guys, tapos saka natin siya i-connect. Sige guys, salamat. Ginamit ko na yan guys yung original na socket ng meter siya, pinutol ko na para magiging plug and play na lang siya guys. So sa mga wire na to i-connect na natin kung saan siya. So bali ipag-plug and play natin dito sa luma niyang socket. Nandito guys yan. Pwede na tayo pagka magto-troubleshoot tanggalin natin siya diretso. So parang na rin, parang stock na rin. So hanapin muna natin yung mga linya nito guys. Gamitan natin siya ng sinkable tube guys. Yan, nakakonect na siya. So mamaya natin i-final siya guys para pakita ko sa inyo. Ganahan itong sinkable tube ni guys ay pwede ka nang hindi gumamit ng electrical tape. So medyo secure siya dahil kumakapit talaga sa gusto. Isa-isa natin siyang binubunot guys para ma-identify natin kung saan connection to. Yan sa yan. So natapos na natin yung ating guys connection dito sa ating conversion na digital. Yan, ginawa na rin natin siya ng bracket. Flat bar siya guys, scrap lang tapos pininturahan ko. Yan. So bali plug and play lang siya, plug and play to siya guys. So yung lumang niya socket, ginamit ko rin yung socket na to galing dito sa guys. Sinsa na kayo guys dahil umulan dito sa amin. So binuksan ko tong lumang gauge guys para makita ko yung mga connection dito guys kung saan, kasi wala nang manual to guys. Hindi natin alam kung ano. So
Pinaibay ko lang to kung saan saan nakatapat, so doon kinabit yung mga connection niya guys, through color coding. So meron tayong hindi nagamit dito, yung sa gearing, yung kasi yung ating SGI walang indication ng gearing to, first to up to 5th gear wala. Itong gauge na to ay meron hanggang 6. So yung indication na yun ay hindi natin nagamit dahil dito sa walang available sa motor na to guys, ang gear indication. Saka yung meron pang ano dito, meron pang wala, ito yung ano guys, yung plug ng gear indicator. So isa lang yung nagamit natin dito guys, bali unom to na pin, first, second, third, fourth hanggang fifth. Isa lang yung nagamit natin dito guys, tinanggal natin dahil yun ay neutral. So nakabit na natin yung neutral. Tingnan natin guys, medyo mahirap dahil umulan. Bagong install ay meron siyang display ng time. Kahit naka-off yung ating off yung ating ignition, meron siyang naka-display. So bali magre-retain to guys hanggang kahit nakapatay yung ating ignition. So bali itong na to, nare-reset to pagka binubunot mo yung connection nito sa battery, kasi rekta sa battery to. So bali ito lang yung oras guys ang medyo nagkukonsumo to ng kahit nakapatay yung ating motor, nagkukonsumo ng kunting voltahe ito. So di bali, basta ang importante na na-install natin siya guys. So dito sa ating motor, dating analog ito siya guys, analog ng Easy Yamaha, tapos conversion ng digital. So tingnan natin guys, yan. So nakita nyo siya guys, kung gumagana na siya. Merong hindi na pagana dito guys, yung hindi pa gumagana pa to, itong speedometer na to, wala pa to dahil ikakabit pa natin yung pinaka sensor niya guys dito sa baba, dito sa may front wheel dyan. Medyo dugo pa dyan dahil maghanap pa tayo ng lugar niya para may lagay itong yung pinaka sensor niya. Mamaya guys pagkita ko yung pinaka sensor niya. Dito mo tayo sa gauge niya. So pandarin lang natin siya guys. Yan. Yung tachometer niya guys, gumagana na siya. Yan. Yung ating gas level, yan, gas indicator, gumagana na siya. Tingnan natin. Ayan, so gumagana na yung RPM niya. So signal, neutral, gumagana na siya guys. Tapos yung signal natin, left turn, yan, gumagana na rin siya. Right turn, gumagana na. Tapos yung high beam niya guys, yan, gumagana na yung high beam. Ito yung high beam na low, walang indication. Pag i-switch mo siya, lumalabas siya kung high beam ka. So dito sa bandang guys, meron siyang check engine. Lumalabas lang yan guys pagka pinapatay mo siya. So kaya nagkakaroon ng problema yung ating makina. Hindi ko alam kung saan ang bandang sensor nito. Patayin natin muna guys, pakita natin kung ang itsura niya. Kasi iwan natin, yan, naglabas na lahat. Battery, yan, uli. Yan. Ito yung hindi gumagana guys, yung water level, dahil hindi naman to wala siyang water cooler. Stop natin yung high beam. So ang dito, wala dito yung gearing guys, yung up to dito 6, wala siyang gearing. Ito lang yung ating guys.
At least pa paano gumagana na siya. Yan. So, yung pinaka ito bracket niya guys ay natals ko dito sa dati niyang bracket, hindi siya nagkasya kaya ginawan ko nila ng ano, dagdag na bracket. Yan, flat pa lang yun guys. Tapos yung level niya tinaas ko siya konti rito dahil para at least kita dito sa nakita ko. Ito pala yung ating ano guys, yung i-install natin na sensor para rito. Yan. Tatapat natin siya dito guys kung saan siya pwedeng install. Tapos lalagay natin yung pinaka sensor niya, yung magnet yata yun. Ito ilagay yung saan banda para yung hindi tatama sa breksyo. So hanggang dito na yung ating video. Sana meron kayong idea kung gusto nyo gayahin to guys. Madali lang naman siya, sundan nyo lang yung ano, yung dito sa pinaka manual niya. Kasi wala siyang saktong guide talaga. Kailangan mong isa-isahin siya. Ito yung pinaka manual niya, basa na basa sa ulan. Yan. Yung mga diagram na dito guys, hindi maninag sa video. Nandito yung posisyon ng mga wire na kung saan siya. Yun, sundan nyo lang yun kung gusto nyo gayahin to. Ito yung nag-indicate sa tatlong socket. Yung socket ito ay ito yung sinasabi kong gearing, first hanggang 6 gear. Yung dito sa uli, ito yung ginamit ko lang. Yung pinanggal ko yan. Yun ay neutral. So yun lang guys. Sana gustuhan yung video. Huwag kayong kalimot na mag-subscribe sa ating munting channel guys para makatulong. Hirap mag-video guys dahil lumulan. Iba yung pagka-install natin guys, hindi siya maalog-alog dahil ilagay pa natin yung pinaka-headlight niya dito, tapos ayusin natin to. Kung gusto nyo gayahin guys, gamitin nyo yung lumang socket niya para hindi kayo mahirapan, para magkakaroon ng problema to o kaya meron kayong gagawin dito na kailangan yung alisin to, may alis nyo kagad dahil mahuhugot lang yun, parang stock lang siya guys. Hugot niya lang to, mahugot na agad itong speedometer, digital na speedometer pala ito. Wala na to, itong 3 wires na socket. Ito ay yung para sa sensor dito guys. Yan. So hindi pa natin mapapakita ito guys dahil limited tayo sa oras. So pagka nagawa natin, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko install. Ito yung pinaka sensor nya. So yan natin. Ito na yung ating version guys. Sana gustuhan nyo. Please like, share, and subscribe sa ulitan nating susunod nating video. Sana suporta pa rin kayo. So sa signing off na tayo guys. Salamat guys. Pakita ko sa inyo kung gaano maganda yung features nito. Dito pa lang sa ilaw guys. Saka tayo mag-i natin yung video. Maganda siyang palitin ng kulay. Madali lang guys. Pindot yung sa gilid na napindutan, selector o parang selector switch. Pindutin mo siya ng isang bisis, magpapalit na siya ng kulay. Yan, light blue siya guys.
orange, yellow green, violet. Ayan guys. Ayan, ganda. Papaganayin natin siya sa sunod guys. Salamat. Thanks for watching.